So mga par, matapos nga po ang naging bakbakan sa pagitan ng WBC Bantamweight Champion Junto Nakatani kalaban sa David Cuellar, kung saan mga idol matagumpay po dinipensahan ni Junto Nakatani ang kanyang titulo sa Meksikano sa pamamagitan ng round 3 knockout. At makikita natin sa laban mga idol na ibang level talaga na boxer si Nakatani. Literal ito na isang elite fighter. Marunong ito mag-set up ng trap sa laban. Unang round pa lang mga idol, akala mo isang patpati na boxer si Nakatani at tila gusto lang nito makasurvive sa laban, pero hindi pala alam ng kalaban mga idol. Binibigyan lang pala ito ng kumpiyansa ni Nakatani sa bakbakan. Tapos yun mga idol, nung naging kampante ang Meksikano sa round 3, doon na nilabas ni Nakatani ang kanyang tunay na bagsik sa bakbakan, kaya hindi umabot sa round 4 ang laban. At dahil dito mga idol, tumaas lalo ang tsansa ni Junto Nakatani para i-upset ang Japanese monster na Naoya Inoue sa kanilang future fight. Maraming mga eksperto mga idol, ang tiwala na tanging si Junto Nakatani lang daw ang pwede makatalo kay Naoya Inoue. Kabilang na nga dito si Chris Algieri at Timothy Bradley sa nagsabi, well, kahit sino man siguro ang makalaban ni Nakatani mga idol sa 118 at 122 pounds. Delikado talagang abutin pati na si Inoue. Hindi lang kasi haba at tangkad si Nakatani mga idol, malakas din talaga ito sumuntok. Imagine mga idol kung papasukin ni Inoue si Nakatani, ilang jab kaya at kaliwa muna ang kakainin nito galing kay Nakatani bago ito makalanding ng kanyang suntok. Kung ako sa team Inoue mga idol, ngayon pa lang labanan na nila si Junto Nakatani habang hindi pa ito tumungtong sa kanyang peak sa prime at habang hindi pa ito masyadong nagkakaroon ng experience na lumaban sa mga elite fighter. Dahil habang tumatagal mga idol, lalong lumalakas si Nakatani. Sakali makadalawang laban pa ngayong taon si Nakatani mga idol kalaban sa malalakas na fighter. Ibang usapan na yan mga idol pagdating sa 2026 si Nakatani. Mas lalong titigas pa ito sa laban. Kaya kung ako sa team Inoue mga idol, labanan na nila si Junto Boy habang malambot pa ito. Kagaya sa estilo ni Mayweather Jr. nang nilabanan nito si Canelo Alvarez na 22 anyos pa lang, yung hindi pa kayang lumaban sa mga elite fighter. At alam mismo ng kampo ni Floyd na kapag nilabanan nila si Canelo pagkalipas ng 5 taon, ibang usapan na to mga idol. Mas lalong lalakas at i-improve pa ito sa bakbakan. Samantala sa naging bakbakan naman po kagabi sa undercard ni Nakatani sa pagitan ni Sia Chuchumi kalaban si Thiago Higa, kung saan mga idol, hands down tayo. Candidate ito para sa atin bilang Fight of the Year. Unang bell hanggang sa last bell mga idol ng laban, basagan talaga. Yung walang yakapan at tamang bugbogan sa bakbakan. Ito yung laban mga idol na kahit mahal ang pay-per-view, worth it talaga panoorin. Nagkabagsakan din sila mga idol. Bagamat sa naging panayam naman ni Thiago Higa nang pinabagsak ito ni Sia Chuchumi, biglang nawala daw ito mga idol sa tamang pag-iisip. Sobrang brutal naman kasi mga idol ang pagbabagsak dito sa canvas. Animoy binaril ito mga boss, pero kudos pa rin kay Higa mga idol. Tumayo pa rin ito at pinakita niya ang tunay na puso sa laban, kung saan sa sobrang ganda ng laban mga idol, pati ang mga judges tila gusto magkaroon ng trilogy fight ang laban. Draw kasi ang resulta ng rematch nila mga idol, identical sa 114-114. Ibig sabihin lang talaga nito match na match ang bakbakan.